Good day everyone, it's Ed Forduque from EMD Wheels and today mag-release tayo ng Honda BR-V 1.5 SGVT transmission and Taffeta White. So itong unit na to i-deliver natin sa Makati, so malapit lang naman yun. And then mapapansin nyo yan, hinintay lang ng kliyente na magkaroon tayo ng ORCR and plate number. So ginawa namin, nag-advance registration kami dito sa unit. And then after that, tsaka namin nirelease. So ang preparation ng unit natin yun, may mga tint tayo na libre. So, by the way, cash yung kliyente natin. So, may maganda tayong mga promos. Kung interested kayo, so may mga lowdown tayo and sa mga bank PO and mga cash, so may mga cash discount tayo na mga magaganda. So yun, check na muna natin, naka-ceramic coating tayo. So naka-ceramic yung unit natin, naka-undercoat yung unit natin. Ang unit natin, naka-13 kilometers na siya. Pinakabitan na rin natin siya ng RFID since nag-request yung kliyente natin na pakabitan ng RFID. Siyempre 1.5 engine tayo, CVT transmission. Then may DRL tayo, high beam and low beam. Tapos yan, yung signal lights natin gumagana, fog lights. Yan, gumagana naman. Siyempre, yung grills natin, chrome, tapos naka-matte. Ayan, tapos may mga matte trims tayo, 17 inches mags. Yung front brakes natin, disc brake and drum brake yung likod. LED na rin. Nagpa-door visor yung kliyente natin. So this is the original door visor. So pagka binigyan kayo ng mga may tatak, hindi yan original kahit sa loob ng kasa. Meron tayong genuine parts kasi and meron din tayong mga aftermarkets na binibenta sa loob ng kasa natin. Roof rails natin, sobrang linis, sobrang kinis kasi naka-ceramic coating tayo. Naka-LED, gumagana din. Wipers, defogger, shark fin antenna. Tapos may reverse camera tayo. Yan, tapos yung mga freebies natin, early warning device, tools, nandito na rin yung tools. Tapos yung kliyente natin nag-avail sa atin ng tonneau cover, so mamaya kakabit natin. Keychain, pati 5D na matting, so meron din tayo 5D matting, so mamaya ikakabit natin sabay-sabay. Tapos nagpa-dashcam yung kliyente natin, and may dashcam, nakakabit na doon. Second row and third row. So naka-fabric tayo. Pag sa mga S-variant, naka-fabric tayo. Yan, naka-plastic pa. May second row vent tayo. So yan, gumagana naman yung second row vent natin. Okay. Tapos may charger tayo dun sa likod sa may second row. Power lock. Okay naman. So nakakarga na yung 15 liters gas natin. Stability assist. All power na. So gumagana naman yung lahat. Tapos Apple CarPlay and Auto Android. Tapos syempre sa key fob natin may tinatawag tayong remote engine start. So yan, push start button na rin tayo. May with reverse camera tayo. So yan, gumagana naman yung camera natin. Tapos ito yung mga ano natin sa buttons ng aircon natin, controls ng aircons natin, USB port, outlet. So yan, glove box. So nandito na lahat ng mga papeles natin. So wala na tayong wala nang kulang. So good to go na tayo. Deliver na natin to. So samahan nyo kami. Deliver na natin to sa Ayala or sa Makati. So ito yung mga yung mga 5D matting natin. Ito. Oh, okay. So pwede mo nang tanggalin yung mga carpet. Yung carpet? Yes, sir. Kasi ito rin sa likod, second row. Hanggang dito, so yung tapakan, so hindi matatapakan na yung natin. Hanggang dito sa third row. Meron na rin dito, sir. Yes, sir. Wait lang, sir. Ano natin? Yan, hanggang third row, sir, may matting. So yung original matting niyo, sir, na freebies, ito, sir. So ito. So tonneau cover. Tapos meron siyang
backseat protector hanggang dito sa likod, sir. So, kahit naka-fold yan dyan, may ilalagay ka na gamit. Hindi siya madudumihan yung carpet niya. Oh, I see. So, yan. So, yung mga kinuha mo pa sa akin. So, malaking bagay kasi ito, sir. Lalo na, kunwari, na gano'n ka, na malengke ka, Oo. lalagay mo dyan. Ayan. Right now, kumisa may tumutulo Yes. na. So, kunwari yan, yung mga ganito mo, tumulo, yan. Yung mga ano natin. So, mamaya, sir, tanggalin ko na yung ano. Tapos ito, sir, nakakabit na rin yung dashcam mo. Tapos yung back camera, sir, nandito naman. Yung ganyan, sensor. Tapos dito, sir, yung ano, yung tools natin. Okay. That's fine. Yan. Tapos dito, sir, sa pag-open ng dito, sir, yung laserba natin. Ayan. Asan yung pandit? Dito, sir, ito. Okay. Yan. Right. Ano So, yan, sir, early warning device natin. Okay. Tapos, umbrella, sir, nandito. Keychain, sir, nandito rin. Mamaya, sir, natin. Purong natin to para makita natin. Yan. So, ito yung boxer ng dashcam. Dash na. So, yan. Yan. Umbrella. Sir, yung keychain. Yan po. Sa pag-start, sir, preno. Tapos, push start. Isang pindot lang, sir. Pindot na. Yes. Turn it off. Turn it off, sir. Ganun lang din. So, pindot lang din, sir. Yan lang po. Pero So, yan. naka-on sa key, yung ano, or Yes. you don't have to. Hindi nyo na kailangan, sir, yun nga. Hindi na kailangan. So, kunwari, sir, nasa bulsa mo lang or nandito lang sa unahan. So, isang pindot lang, sir. Ganyan na po. Ano pala yan? So, ganun lang din, sir. Kung baga nawala lang yung pagsusi mo. So, dito, pipindutin mo lang siya. Pati sa pag-turn off, sir, ganun din lang. So, isang pindot lang, tapos mag-off na lahat, sir. So, nasa sa inyo na, sir, kung gusto nyong patayin yung aircon, pero manin natin para ma-feel na natin yung aircon mamaya. Pero ngayon, sir, tingnan natin yung mga ilaw. Kung may ilaw ba, kung may pundido ba, or... So yan, sir, check natin. Naka-ceramic coating tayo. So far naman, sir, pag mga naka-ceramic coating kasi, pag once na may damage yung unit natin, hindi nila sinaceramic. So, isa na rin siya sa parang guarantee nyo na maayos yung unit na walang gasgas. Kasi yun nga, pagka yung order sa ceramic, once na may makita silang, kasi i-check po muna eh. Oo. So, pag-check ng unit, tapos i-check yung kung may mga gasgas ba, may mga dent. Pag once na may mga dent kasi, cancel na kaagad, sir. Di na nila sinaceramic. Kailangan yung Talagang, ano, sir, makinis talaga, sir. Wala talaga. Kasi minsan may mga talaga eh, may problema talaga sa manufacturing pa lang, yun, kakaroon ng problema. So ito may original yung kinuha nyo. Yeah, yung... So naka-clip type na yan. Naka-clip, ayan. Oh, yeah. Tapos may 3M na rin siya. So may adhesive na rin po. So check natin, sir, ikot tayo. Makita nyo lang po na wala siyang gas-gas, walang dent, malinis na malinis. So yan, umiilaw po yung high beam and low beam, DRL, fog lights, pati yung sa signal lights natin. Buksan ko na rin, sir, yung yung engine natin. Baka mamaya, pag CRV pala yung nakakabit. Sabi ko na, sana magkamali, CRV by delivery. Saya nun, no? Wow. Ayan. So, 1.5 engine. Yan, sir. So, yung iba, katulad dito may insulator, sir, di naman siya totally, nasa sa inyo na kung gusto niyo pong bumili. Pero yung iba kasi, sinasabi nila, para hindi masyadong mainit yung wood, hindi masira agad yung paint. So, nilalagyan nila ng wood insulator, yung parang may carpet dito. So, para yung absorption ba ng init, yes po. Kumbaga, binabounce lang yung init. So, for VNVX lang kasi yun, pero kung hindi naman po nabibilad sa araw, kahit di naman siguro. Tsaka may ceramic naman tayo. So, 1.5 engine tayo, CVT transmission, wala naman po tayong dapat isipin dito. Double check na lang po yung mga oil levels, brake fluid levels, tapos ito,
yung sa ano natin, coolant levels natin. So ngayon naka-level naman po. Kumbaga ang maganda naman po kasi dito pag nasa kasa tayo lagi, chine-check naman po nila yan. Yeah. So User niya. yun lang naman po, kung alagang kasa talaga, wala ka masyadong iisipin. So talagang gagamitin mo na lang talaga yung kotse. So pagdating sa warranty po, 3 years ang warranty natin. May extended warranty kami. Actually, kung gusto niyo po siya up to 5 years. Lalo na ang ideally kasi, okay yung extended warranty pagka yung plano niyo po talaga magkakasa maintain po kayo. Kasi syempre, number one requirements ng extended warranty is same sa 3 years warranty na dapat yung PMS natin every 6 months or 10,000, whichever comes first, yun po masusunod. Kung i-extend nyo po, dapat susundin nyo pa rin po yung ganong PMS. So sa first, Yeah, magkano yung extended warranty? nasa 13,000 po. So parang insurance na rin siya eh. So kung kunwari may magkaroon ng problema at ano, wala kayong babayaran kahit piso. Saan namin kukunin yan? Sa inyo? Kay ano rin po, kay Ira po. Yes po. So sabihan ko, Ira, extended warranty pag ano gusto nila, sir. Okay tayo. Sige Opo. naman. Yung dito? Wood insulator, pwede po kahit sa ano yun. Magkano ba yung si ano nun, si Rodolfo? Yung binili niya? Parang kaya. Teka, balikan ko. Nakatulong din kasi to deaden yung noise. Pero check ko po, kung matulungan ko kayo dito. O sige na, please. Kung mas mura yung ano natin, makukuhanan ko. Kasi yun nga, makakatulong siya actually sa init, Oo. sa overheating ng unit. Actually, hindi naman nag-overheat, pero kasi hindi siya basta-basta, kumbaga, ina-absorb niya yung init, binibigay niya din sa engine. Kaya ginawa din po yun talaga sa mga top of the line. So, may mga clients talaga, kaya may mga nakalagay pong ganyan, no? Yan, for insulator po talaga yan. So, ano na po yan. Actually, kahit yung mga splash guard po dito sa ilalim, meron din po siya nabibili. Yung fan. Yung para naman po sa ilalim, naka-cover po yun, engine cover sa ilalim. So para kunwari may madaan po tayo sa medyo matubig, hindi po siya magi-splash doon sa mismong engine. Parang skid plate. Yes, sir, mga ganun. So ito, makikita nyo po, ayan o, naka-expose talaga siya. So makikita mo yung kalsada sa ilalim. Yeah. So yung sahig, yan po. So yung warranty po natin, 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first, unless extended kayo. So ang di lang kasama sa warranty natin, ito sa battery, 1-year warranty po ito. Tapos yung mga consumables po, yung mga belts, spark plug, yung mga fluids natin, hindi po siya kasama. Even sa ano natin, hindi po kasama sa planta yung warranty ng body natin. Pero may warranty po yung ceramic coating natin. Ay, okay. Yes po. Tapos wag naman sana, knock on wood, may mangyari, warranty na po yun. Ay, sorry, yung insurance na po. On the bottom battery. Ito sir, Honda lang siya. Hindi pa siya talaga, maintenance free naman siya. Yeah. Tapos 1SM siya. Pero iba kasi sir talaga pagka branded eh. Mas matagal. So ito, mafe-feel nyo po yan mga more than 1 year. Mafe-feel nyo medyo papalya na siya. Pero 1 call away lang naman si Motolite. Madali lang po siya. Opo. Yung boot kit is Magkano? 5.4. yan, nasa 5.4. Pero try kong mag-check sir kung ano. So yun, Wednesday sir yung ano natin. So nasaktuhan natin yung mga next natin na mabilis pa rin naman ORCR. Yun nga lang, di agad mabibigay. Baka ngayon lang yun. Di kaya? Nakuha na nila ka. Hindi, yung sa mga iba nating kliyente. Baka next month daw. Ganun na. Pero at least yung ORCR natin okay naman. Siguro yun lang kasi bagong series na eh. Opo. Yung mga susunod na mabilis na ulit siguro. Yun, sige. Na-delay lang siguro yung LTO. Sa delay lang, no? Lang. So ito sir, ano naman to? Bago naman to sir, naka 2025, so kakagawa lang nung ano natin, ng gulong. So inassembled din talaga siya sa 2025 year model. So hindi siya yung luma na, yung iba kasi sabi, paano mo malalaman? So ito, normally, pag mababa yan, 2023, 2024, ibig sabihin, assembled siya ng ganong taon. Nice. So yan, 2025 po siya, bago po talaga. So naka full body rust proofing po tayo, yun po. Yun yung may parang black na yun, yung medyo glossy. See that now. So kung pag full body po, pati ang mga gilid na to, meron siya. Okay. That's good. So naka ano po siya. So check natin. Yan po. Dito sir, di natin makikita kasi meron lang siyang fender liner. Oo. Pero yan, makikita niyo po yung mga parang malagkit na yun. Yan yung mga ano natin. Yung undercoating.
Undercoating. Yes, undercoating natin. So yan, ito naka-visor pa rin tayo. Tapos dito nagwo-work naman po yung second row vent natin. Okay. Tapos yung second row vent natin parang sa CRV din naman, nandito yung ano. Ayan, tapos okay naman siya. Fold lang po natin dito, try lang. So yan, nagpo-fold naman po. Tanggalin na lang natin yung ano, mga plastic. Tara sir, tas dun muna tayo sa loob. Dito ka muna sir sa passenger side, driver side muna ako. Okay. Ay, lamig. So yun, sir, dito. Kailan pa siya na ano? Kailan pa siya na... Pwede na yung baba naman. Pwede na ibaba. So double check natin, sir, yung mga windows. So yan, bumababa naman siya. Ito sir, gumagalaw naman yung side mirror natin. Kabilang side, okay naman. So central lock. Sa central lock natin sir, meron tayo dito pwedeng mag-lock tayo. Kung nakalimutan yung mag-lock, meron po siyang 15 km per hour po na okay. auto door lock. So automatic po siyang magla-lock. Kanina, during nasa, ano po, nasa dealer, naka 13 kilometers po siya. So ngayon, naka 21 na po siya. So yung pag-travel po namin magmula sa, ano po, sa Green Hills. So dito sir, vehicle stability assist. So ito yung mga wala dati sa CRV. Oo. Sa traction control to sir. Kasi yung mga top of the lane yung dati ng mga ano, CRV. So ngayon, kasama na siya sa mga ano, sa traction control yan sir, para for curve lines, Curve line. hindi ka mag-oversteering or understeering. Lalo sa mga zigzags. Yes, so ito sir, naka-on lang siya lagi, maganda. Oh, okay. Tapos yan yung ilaw natin, naka ano naman sir, LED. So dito yung on-off ng headlights and fog lights. So ganun din naman siya sa mga dati. Signal lights, check natin kung gumagana. So okay naman po. High beam, low beam. Okay naman sir. So dito naman yung pag-open natin ng gas lead, ito po. Oh, yeah. It's Yan. like CRV. So tapos sa baba naman po niya yung sa may engine po, sa hood natin. Tapos check lang po natin dito, kaliwa kanan, kasi normally may mga ibang kotse nandito sa kanan. Ito po, nasa arrow niya, nasa kaliwa. So nasa left side po yung sa gas po natin. So wiper natin sir, ayan, okay naman. Sa likod, gumana po, okay naman po. So dito sir, pwede mong i-adjust up and down. Okay, up and down. Hindi lang siya telescopic. That's okay. Tapos dito sir, pump type siya. So katulad din ng mga CRV dati. Oo. So pwede mo siyang ibaba. Standard Ayan, na pala tas dito. standard naman po. So hazard, okay naman. So yung gas po namin kanina, almost half na siya. So dito po, pag inikot po natin dito, yun po yung sa light ng gauge natin. Ayan. Ayan po. Then, pag pinindot po natin, makikita nyo po yung range ng sa fuel po natin. Kumbaga sa ganito, ilang bars ba? 5 bars natin, 151 yung matatakbo natin. Pero kasi yung kilometer per liter natin, hindi pa po siya umaangat. So average is 1.6 kilometers sa 1 litro. Pero ito po kasi once na tumakbo na, medyo tumaas na yung tinakbo ng unit natin. So magkakaroon na po siya kung mga 10 km per liter, mga ganun po. So normally, itong BRV natin, kaya po niyang up to 15 km per liter. So medyo matipid-tipid na siya kahit paano po. Depende sa driving habit. Kung hindi naman po medyo karerista yung magdadrive, yun. So maano po siya, matipid naman po siya. Yes. Actually ito sir, meron po tayong eco lamp. Yung eco lamp naman po natin, may ilaw siya every time na maganda yung tapak natin sa throttle, matipid tayo sa throttle. So lalabas po yun dito yung eco. Kasi baka mamaya magulat, bakit may ilaw? Baka may problema. So ang mga problema po nandito sa side na to. Okay, kagaya nung Yan po. pagano na engine Yan. or something like that. So yung mga check engine, yung sa battery, sa oil, ano natin, pati sa power steering, yan, nandito po. So yung mga nandito po, yan, mga ABS naman, yan, may problema sa ABS. Okay. Tapos yung mga sa preno, ganyan. Tapos dito, sa vehicle stability assist po, itong part na to. Dito naman, mula naman yung may ilaw, yung mga, like yung fuel levels natin dito. Mag-warning lang. I see. Then meron po tayong ito red na ilaw. Yung red na ilaw po na yan, sa immobilizer po yan. So for security alarm niya.
So once na nilock natin yung kotse, Naka-on na yun. mag-on po siya. So iilaw lang po siya ng iilaw. So parang may ano lang po siya, indicator na meron tayong, yes po. Then hazard, okay naman siya. Tapos dito po sa infotainment natin, check natin. Masyado malakas ang aircon. Yan. May Bluetooth ka? Meron din po. So may Bluetooth na rin po siya, AM, FM. Tapos meron din po tayong tinatawag na Apple CarPlay or Auto Android. Pwede po natin phone mirroring yung phone natin. Just in case na gagamitin po natin yung mga Waze, Google Maps po. Since medyo, kunwari, kung di nyo po masyadong kabisado pa dito, so para magamit po ninyo, gamitin po natin yung wire dito or meron po nabibiling mga dongle po. So para mag-wireless po siya. So, yun po. Dito po, Bluetooth, pwede rin naman po. Yan. So, dito may 12 volts po tayo, yan. Tapos, mga USB, yan po. Pero normally po, pag iPhone, mga Type-C po, bili na lang po kayo ng parang converter dito or mismong USB po ninyo. So, dito, okay naman. So, sa sounds po, pwede po ninyong timplahin, yung bass natin or dito po. Fader po ito. So pagka gusto niyo pong naririnig lang yung likod, sa harap, kaliwa, kanan, yan po. So ngayon po naka-flat lang po siya. So standard lang po siya. Then dito naman po sa aircon natin, ito lang may button lang po siya. So up and down sa vents natin, air circulator natin. Tapos yung front, ano natin, sa ibang bansa, ano yan di ba? Parang tagatunaw ng yellow, ganyan. Defroster, yan po. So, defogger natin din sa likod. So, umiinit po yung mga linya. Tapos yun, air circulator, ay, air position po. Yan, so, feet, tapos face. May ikot naman po. Then, front. Ayan. Tapos meron din po tayong Max Cool. Sa Max Cool po, kunwari, sobrang init. Yun po yung parang concern natin, di ba? Gusto nyo na po siyang i-drive agad. So Max Cool nyo lang po, todo yan lahat. So ngayon, pagka nakuha nyo na po yung temperature ng cabin, pindutin nyo lang po siya ulit, tapos babalik po siya sa mismong settings nyo po. So ito po, medyo mataas po yan, medyo siguro kahit ganyan lang po. Max Cool and AC on off. Pagka gusto nyo lang po kaya nagbagyo kayo, malamig naman po yung hangin, pwede nyo pong i-off. So mamamatay lang po yung sa compressor natin. Then kung medyo traditional, gusto nyo po naka-off lahat, off nyo lang po dito. Tapos dito po, yan, bago i-off yung engine. Pero actually, hindi naman po siya talaga totally kailangan. Opo. Hindi naman nagpo-consume ng... Yes, and dito naman sir yung sa may thermostat natin. So gusto nyo, ito wala lang pong heater, hindi naman na po natin kailangan dito. Air conditioning. So yan, so kung gusto nyo pong ito, ganyan po. Tapos dito naman ma'am, nandito po yung switch, yan po. So yan, nakaano naman siya. Then dito sir, meron tayong reverse camera. So yan, tapos kung gusto nyo pong magpakabit pa ng reverse sensor, pwede rin po. Para yung tumutunog po. Para at least kung di po kayo nakatingin, tapos biglang tutunog ng medyo mabilis. So yun po yung reverse sensor, pwede po kayo magpakabit. Nasa 4 to 5,000, 4 or 5 kay kasa. So pwede nyo po siyang pakabitan. Pero kung yung driver nyo naman, sanay naman pong mag-drive and malaking bagay rin naman tong may camera na. So hindi nyo naman po siya kailangan. Sa dashcam sir, ito naman po. For security nyo po, para kunwari may mangyari or ano, malalaman nyo kung sino may kasalanan agad. So yan, harap likod po. So yan, hindi naman po kailangan talaga ng malaki, saktong-sakto na yan. So para yung mismong driver din, hindi siya nade-distract. Ako actually, hindi ko po siya nakikita. So nakikita ko lang yung wire niya, pero yung mismong dashcam hindi po. Basta nyo lang nare-record. Yes po. Ang saan ng ano ito, SD card ba yan o micro SD? Micro SD po nakakabit na po, nandito na po. So yan, nag-loop naman po siya. So yung pinakaluma niyang video, buburay niya po. Tapos papatungan niyo po ng bagong ano. Anong capacity nun? Ang capacity po niya, normally siguro, kung di 128 po, 164. Check po natin.
64 gig po. 60. Pwedeng palitan niya na mas malaki, no? Pwede po, pero actually sir, okay na to. Hindi niya naman po kailangan ng malaki. Kasi kunwari, wag naman sana, may mangyaring, may makulit na nakasagi sa'yo dyan. Na-download mo na yun. Kukunin mo na siya agad. Kasi doon mo lang naman kailangan yun eh. Yes po. So hindi niya po kailangan talaga ng malaking memory card. Kasi kaya meron din po siyang automatic loop po. So nag-loop lang yung recording niya. So pag napuno siya, papatungan niya lang po yung override lang po niya yung mga lumang videos po. How long do you keep nakikip siya yung memory? Matagal din po yun. 64 gig. 64 gig po na yan. Ano po yan. Kaya niya ng ano yan. Kung ganyan kababa lang, siguro kaya niya pong mga isang araw yan. Natuloy-tuloy kayo nagdadrive ba? Natuloy-tuloy po. Ganun po. So dito po yung drive po natin. So D for fuel efficiency lang po. Normal driving. Sport mode. Sport mode po. Yan po yung mga magandang gamitin po sa uphill, downhill. Para po ano din po kasi yan eh. Since CVT transmission po kasi to, comparing to old CRV po kasi na 4-speed automatic. Ito kasi sir, mafe-feel mo pag nag-drive ka, para siyang nag-free wheel minsan pag naka-D. So para siya nag-neutral, ganun. So ngayon, kung gusto mong medyo may engine brake, i-S mode nyo lang po. Kasi S mode sir, medyo makikita mo, medyo higher RPM siya lagi. So yan po. Maganda po dito sa S mode po, lalo na sa mga downhill ganyan. Para nag-check engine, di po tayo babad sa preno. Yes po. So sa low gear naman po, ginagamit yan pag sobrang tarik ng aakyatan natin. Then medyo punong-puno po kayo, hindi na kaya ng SL po. Pero so far naman po, sa dami po ng mga kliyente namin na pupunta sa mga Baguio, ganyan, kaya naman daw po ng D or S. So sa LD naman po kailangan. Kahit puno po, puno na po yung ano, kaya naman po. Lalo na po kung kayong dalawa lang po or tatlo po kasama yung driver, hindi na po talaga kailangan niya ng L mode niya. Only when you... So depende po talaga kung kunwari may lugar na hindi ko alam na kalsada, sobrang tarik siguro. So kailangan pong L. So ito rin po yung Honda BRV po natin, front wheel drive po siya. So yun lang po sa mga Asian, yun naman po talaga yung standard natin. Bihira na po yung may mga rear, so handbrake. So ito yung mga ano natin, plastic. So nandyan po, tinanggalan namin. So ito hindi pa nga tinanggal, tanggalin na rin natin. Pati po ito. So makikita nyo lahat naka-plastic pa. Nandun nga palagay na. Ito ma'am, naka 5D na po siya. So yan, so naka-rubber matting na po tayo dyan. Hanggang dito sa taas ma'am yan, no? So hindi po tatagos yung tubig talaga. Pero meron po tayo yung libre nating matting na carpet, nandyan po sa ilalim. Yes po. Tapos hanggang dun po sa likod, meron po tayong car seat protector. So, para siyang trunk tray. So, nandun na, pati yung tonneau cover po, nandun na rin po. Anong capacity ng tonneau cover hanggang ilang pounds? Ang pinaka, po kasi natin talaga dyan, up to yan sir eh. Kaya niyang tonneau cover, parang ang talaga standard, mga nasa 1,000 liters po. Liters kasi ang niyan sir eh. Hindi yung capacity niya, yung weight. Sa weight niya kasi, yun ang i-double check natin. Kasi ang capacity talaga sir, normally per liter yung nila eh. Ay, yung sukat talaga. Yung cargo space. Yung sa cargo space na yan. Pero yung halimbawa, lagyan ko ng heavy item na Siguro sir, kaya naman yan yung mga kliyente ko naman sir na nagtutuno cover. Kaya naman yung mga 20 kilos ganyan. Kaya naman niya. Actually sir, maganda pa nga dyan, lagyan mo pa ng kung gusto mong medyo mabigat talaga na kakargaan mo. May organizer kasi nabibili sir. Yan. Na plastic organizer. Para mapantukod na. Para nakatukod din siya. Kasi ang mga tuno cover po talaga, medyo may play talaga siya. Yan. Pero yung mga 20 kilos po, kaya niya naman yan. 20, 40 kilos. Yes po. Huwag lang yung mga heavy equipment na sobrang, di ba, mabibigat na ganyan. Pag yung mga katulad sir ng lang, yung mga luggage lang na 20 kilos, yan, kaya niya naman yan po. So kung hindi naman po kayo magmamabigat pa ng mas mabigat pa dun. So hindi nyo naman kailangan. Pero ang maganda lang kasi sir, nakita mo, di ba, may parang yung early warning device nandito, parang iba kasi pag may organizer ka, may lalagyanan ka talaga dun ng lahat. So, yun sir, meron din naman nabibiling ganun. So yun, check natin, okay naman sir, no? So, tanggalin na lang muna natin sir, lahat ng plastic ba, pati ito sir, sa may mga visor natin? Oo, lahat yan. Ano natin?
ng box. Nakatape pa. Binano lang namin sir para makita talaga na, ayun, maganda pa yung pagkaka-plastic, hindi siya nagagalaw, di pa nagagamit. Nakalimutan ko nga lang natin later na nakalsada. Okay lang. Ano na kayo? Laging ano, parang ano sir, lagi naming parang sinasadya namin nakikita yung plastic para makita talagang feel na, di ba, bagong-bago talaga yung kotse. Sir, yung ano mo sir, ay ma'am, lagyan natin sa ano, dyan lang talaga yan ma'am. Oo, lalagay ko sa truck eh. Lalagay ko sa truck kasi dito talagang sa ano. Tapos to sir, nare-recline to yung sa second row, nare-recline siya. Yan. So baka mamaya kasi, pag ganyan kasi masyado masakit sa likod eh. Oo. So yan, pwede mong ganyan po. Kaya... Para mas komportable. Iba pa rin yung position. Lagay ko sa likod. Yan. Recline natin para masarap agad yung upo pag may nag-drive na. Mas gusto ko yung fabric talaga. Yan. Mas madaling i-maintain, tsaka ano sir. Ang leather kasi pag bago lang maganda, pag lumuma, Wala pa naman. di ba? Medyo, pag lumuma na, nagbibitak, ganyan. So dito may charger din tayo dito sir. Ano yan? USB? 12 volts ano sir, cigarette lang, no? That's okay. Parang may box po. Sa inyo po. Box na color green. At Saan? ito, ayun. Sige. Yung ano natin, mga susi, nandyan na? Ayan na. Pwede na pala. May boka hali o no? Siyempre. Para ano talaga, para kunwari ano, Papalam. Next time Alam ko yung Kuya Ramon. Yan, dito kayo naman po. Sabi po kayo. cellphone ko mami. Ay, ikaw din, sir. Sir, dala na. Ayan. Kayo muna po dalawa. Sige, ma'am. Picture ka sa phone ko. Okay lang po. Sige. Picture lang po. Patay natin ang nag-ano, Patay lang natin. nag-against the light po. Hindi po nakita si Ramon ang... Oh, pang ano po? Ha? Di naman, ano, nag-against the light. Copy po. 1, 2, 3,